Nagsimulang magpaliwanag ang Sage. Sa huli, nakita ni Liam na nabigo ang plano nito salamat kina Sai at Gaiban. At ngayong nawala na sa kanya ang lahat, nagpa siya siyang umasa kay Kang Hui para subukang makaalis sa Taiwan. Kung sirain ni Kang ang trade union, gagawa siya ng totoong havoc doon. Kaninang umaga, nandoon ang followers of Mount Hua, ngunit nagduda si Soyo na naroon pa rin sila. Kahit na nasa union pa sila, tiyak na hindi sapat ang kanilang lakas para talunin si Kang Hui. Nagpa siya siyang agad na maghanap ng Yam Saep bago pa huli ang lahat, at hiniling sa Sage na alagaan ang iba. Hindi man lang nagkaroon ng panahon ng Sage na tanungin siya tungkol sa kanyang intensyon, dahil nawala na siya sa paningin. Nagkaroon ng malakas na pagsabog habang tinutulak niya ang lupa ng may pambihirang lakas. Kumalat ang alingawngaw ng pagsabog, tumama sa lahat ng nakapalibot na burol. Nagmamadali na si Soyo na gawin ang iniisip niyang kailangan lang. Salamat sa kanyang techniques, mas mabilis siyang kumilos kaysa sa iba. Gamit ang enerhiya, malaya niyang naaapakan ang mga dahon ng mga puno, gumagalaw sa mga ito na parang lupa. Ito ay lubhang nadagdagan ng kanyang bilis pagkatapos niyang gawin ito, ang mga dahon ay kumikislap lamang sa hangin. Papalapit si Si sa puntong pupuntahan niya. Ang buhay ng isa sa mga karakter ay nakasalalay sa mga aksyon ni Dan Migan at ng kanyang mga tagasunod mula sa Mount Hua sa dakilang Merchant Union. Nagkaroon ng isang buong mekanismo na binubuo ng magkakaugnay na mga gear. Kung ang isa sa mga gears ay nasira, ang buong mekanismo ay gumuho, at ang master ay walang pakialam kung siya ay nakaligtas, ngunit para sa batang may bahay, ito ay mangangahulugan ng isang mahirap na pagsubok. At kahit na pinayuhan ang master na tumakas sa lalong madaling panahon, hindi siya maaaring sumuko. Iba talaga ang iniisip niya. Hindi niya kayang tumakas ng mag-isa. Ngunit kung gusto niyang mabuhay, ang tamang gawin ngayon ay tumakas habang ang iba ay nagpipigil ng Kanve. Kung nanalo si Kanve, hindi na niya makukuha ulit ang pagkakataong iyon. Ngunit ang mga pag-aalinlangan ay gumagapang sa kanya, iniisip kong ito ang tamang pagpipilian, dahil siya at ang kumanta ng Don Mock ay nanumpa ng isang legion sa labanan, at ngayon ang kanilang buhay ay nasa linya sa pakikipaglaban sa Kanve. Gayunpaman, kahit na nasa ilalim ng pagbabanta, dapat tuparin ng mga traidor ang kanilang pangako. Kung hindi niya matupad ang kanyang pangako, mawawala ng saysay ang kanyang buhay. Tumangala sa buwan, humingi siya ng tawad sa binibini, at pagkatapos ay sinabi niya, "Ay batang duso, hindi maaaring sirain ang aking pangako." Samantala, nilabanan ni Kang ang Blood Plum, tinanong siya sa paglipad kung paano siya nang ahas na hamarang sa kanya at pinagbantaan siya ng kamatayan. Sa puntong ito, napansin nilang naghahanda na siyang umatake. Ito ay malinaw sa kanyang mga salita, tulad ng sinabi niya, na sila ay naghahanda para sa labanan sa loob ng mahabang panahon, ngunit ngayon ay ipapakita niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila. Isang madugong bagyo ng mga shooting star at daan-daang blades ang lumipad patungo sa dalaga at sa kanyang mga kasama. Maaaring maging bilang Blade of the Demon ng Underworld. Siya ay isang napakalakas na tao na ang mga kasanayan ay ganap na tumutugma sa reputasyon bilang isa sa 5 pinakamalakas na manlalaban sa Five Dragon Union. Napakabuti kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa ngalan ng hustisya. Gayunpaman, ang Blood Plum ay hindi susuko sa kanyang lakas, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kalupitan. Inilabas niya ang kanyang blade at nakita. Upang harapin ang hamon sa sandaling ito, namulaklak siya tulad ng isang plum tree sa tagsibol at nagsimulang umikot ng 360 degrees sa paligid niya, na ikinakalat ang kanyang mga blossom palabas. Nagpasya siyang gawin ito dahil wala siyang nakitang ibang paraan para manalo sa labanang ito. Nagpasya siyang gamitin ang mga teknik ng kanyang sekta, na hindi pa niya ipinakita sa kanya noon, tulad ng tubig at apoy, tulad ng mabuti at masama, tulad ng pamumulaklak ng isang bulaklak laban sa isang walang awa na apoy na sumusunog sa lahat ng bagay sa landas nito. Sinugod nila ang isa't isa, at pagkatapos ay mayroon lamang isang maliwanag na kidlat sa hangin na nagpapaliwanag sa lahat ng bagay sa paligid ng kanilang pagsalakay sa isa't isa. Ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Hindi makapaniwala si Kang na napakalakas niya. Hindi niya akalain na mapipigilan niya ang pag-atake niya. Nabalitaan din niyang sinadya nitong makipag-away sa kanyang mga diskarte sa pakikipagtalik. Kaya naman nagpasya siyang ipakita sa kanya ang kanyang buong lakas.
Itinusok niya ang kanyang espada sa mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa at binigkas ang mga salita, pagdurusa ng langit. Ang mga bato ay nagsimulang masira sa maliliit na piraso. Ang enerhiya ay tumama sa lupa na may hindi kapani-paniwalang puwersa. Nagkaroon ng mga pagsabog, at lahat ng bagay sa paligid ay nakakalat sa iba't ibang direksyon. Isang malakas na tunog ng pagkrak ang kumalat, at maging ang lupa ay hindi makayanan ang gayong puwersa. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala kung paano niya nagawa iyon. Pagkatapos ng lahat, ang puwersang ito ay nagdulot ng isang tunay na tsunami na nagpaangat sa lupa. Ang sinumang hamarang sa daan ay natangay ng hindi kapani-paniwalang puwersang ito. Walang nakaintindi kung paano niya biglang dinagdagan ang kanyang susi ngunit agad namang tumakbo ang lahat para iligtas ang sarili, bagamat hindi sila makatakas. Napagtanto ng batang babae na ang kapangyarihang ito ay walang talo. Nagpasya siyang hilahin ang pangalawang blade at bumaling kay Jungian at Muhuo. Iminungkahi niya na pagsamahin nila ang kanilang mga blades, dahil kailangan nilang ituon ang kanilang mga pagsisikap ng magkasama. Pareho silang agad na tumugon sa tawag ng dalagang handang-handa nilang ibigay ang kanilang buhay pollen ng isang plum blossom. Na isang ilog ng bakal. Bulalas niya, handa nang sumulong, ngunit hindi huminto ang mga pagsabog, at lahat, kabilang ang mga gusali, ay hinaypan sa hiwa-hiwalay na humakbang pasulong si Kan, ang kanyang sword plunging sa tabi niya, nakatingin sa alikabok na iniwan ng mga nawasak na gusali at ng lupa na itinaas. Nasiyahan siya sa tanawin, ngunit bigla siyang nakaramdam ng hindi komportable. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Itinapat niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha at nagsimulang mabulunan at umubo. Tanong niya, bakit hindi pa rin siya sumusuko at patuloy na lumalaban? Idinagdag niya na ang dalawang langaw na nagtangkang tumulong sa kanya ay patay na sa backdrop ng buwan, dalawang katawan ang makikita kasama ang kanilang espada na nakadikit sa lupa sa tabi nila, at ngayon ay tinanong niya ito kung ano ang susunod niyang gagawin. Hinawakan niya ang kanyang espada sa kanyang mga kamay, at mukhang hindi siya luluhod sa harapan niya. Bahagya lang siyang napaupo sa isang paa, tinitigan siya sa mata ng may kumpiyansa, sa kabila ng matinding pagyanig sa gitna ng tsunami. Hindi siya mukhang confident, though, bagamat hindi nawala ang ngisi sa kanyang mukha, walang makakaintindi sa mga nangyayari dito. Gayunpaman, nalaman ng mga nagtatanong tungkol sa sitwasyon na ang lahat ng sangay ng Taiwan, kabilang ang bundok, ay binigyan ng babala at ang mga tagasunod ni Gaiban ay nagbabantay sa lahat ng mga ruta ng pagtakas. Binalaan din si Ace tungkol sa panganib at pinayuhan na huwag makisali, ngunit sinabi niya na hindi siya maaaring umupo na lamang, at kahit na hindi niya kayang makipaglaban sa mga ito, humingi siya ng permiso na tumulong sa anumang paraan na magagawa niya. Sa parehong sandali, nagsimula silang makarinig ng isang malakas na pagsabog. At hindi maintindihan ang nangyayari. Napagtanto niya na ito ang teritoryo ng mahusay na hall ng kalakalan, ngunit paano maririnig ang mga pagsabog dito? Lumingalinga siya sa paligid upang tingnan kung saan nanggagaling ang mga tunog, ngunit nakarinig siya ng mga sigaw na kailangan niyang kumalat ng mabilis. Lahat ng tao ay umalis na ngayon ay sumigaw habang ang alas ay sumisigaw dahil ang isang lalaki ay tumatakbo sa isang kabayo, nagbabala sa kanila na lumayo sa daan, o papatayin niya ang lahat. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. Yum! Psych! Yum! Psych! 2 beses inulit ng binata ang kanyang pangalan at sinabing dahil sa kanya kaya namatay si Li Ji, matandang tiyuhin. Tuloy-tuloy lang ang pagtakbo ng lalaki na sinasabing hinahabol siya at nagsimulang sumigaw ang kanyang tiyuhin na tumatakas siya at hindi na siya mabitawan. Sinabi niya sa lahat na kailangan nilang mahuli siya sa lalong madaling panahon, ngunit sa likod niya, naririnig lamang nila ang tunog ng mga hooves sa lupa at sa larangan ng digmaan. Ang lahat ay naglalahad sa isang nakakatakot na larawan. Ang alikabok mula sa mga nasirang pader ay nasa lahat ng dako. Tinanong si Master Zhang kung ano ang gagawin niya dahil matagal nang patay ang mga nagtanggol sa kanya. Sumagot lamang ang Master sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalang Menghoy. Gayunpaman, tinanong siya ng parehong tanong, muli, na nagpapaalala sa sinabi kanina. Tinanong niya ito kung ano ang gagawin niya sa kanyang sarili, dahil patay na ang dalawang iyon, halos hindi na makatayo si Blood Plum. Nanginginig ang kanyang katawan sa pagod, inulit ni Kang ang sinabi niya bago niya pagbayaran ang kanyang buhay para sa paggawa ng ganoong kasalanan,
sa pagtayo sa daan ng hustisya sa pamamagitan ng pagharang sa landas nito. Sa una, ang dakilang makalangit na trade union na nilikha ng mga tao mula sa Goryeo ay nilinlang ang mga tao at nag-ipon ng kayamanan sa pamamagitan ng pandaraya. Dahil sa kanila, nabulabog ang order sa Ganjo, at ito ang ikinagalit ni Kong. Pagkatapos noon, ang kanta ng Danex at ang Mount Wosek ay binigyan ng mga karapatan na pamahalaan ang mga kayamanan na ito, at dahil dito, ngayon, nais ni Kang na tiyakin na walang bakas ng trade union. Ngunit sinagot siya ng dalaga, tinanong kung hanggang kailan niya sasabihin ang lahat ng kalokohang ito tungkol sa Hwasek. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sword at binyantaan siya na puputulan niya ang kanyang lalamunan at ibabalik ang hustisya. At nang ihahampas na niya ang kanyang espada, hinampas niya ito ng kanyang sinabi sa kanya na wala siyang iba kundi ang enerhiya. Ang batang babae ay nahulog ng walang pagtatanggol, at ang kanyang butterfly pendant ay lumipad sa kanyang leeg. Paglapit niya ay tinanong niya ulit kung sino siya sa paningin niya, dahil hindi man lang siya makalaban. Hindi niya ito mapigilan sa pamamagitan ng kanyang lakas, at hindi siya maninindigan sa ganoong klase ng pagtrato, lalo na sa itinuturing niyang katotohanan. Tinanong niya muli kung naiintindihan niya na ang lakas ay gumagawa ng hustisya, at kung wala ito, ang hustisya ay katigasan lamang ng ulo. At kung hindi pa rin niya naiintindihan, inalok siya nito na magpaalam sa kanyang buhay, at sinabing mamamatay siya. Sa sandaling iyon, siya ay nakahiga ng walang pagtatanggol sa lupa, hindi makagalaw ng normal. Lahat ng damit niya ay sira-sira. Ang magandang pulang damit na ito, na dating hindi ka panipaniwala, ay napunit na ngayon pagkatapos ng walang awa na labanang ito. Mas lalo siyang tumingin sa kanya ng malapitan, at sa kabamulong, "Oh my God!" Sa pagbabalik, napansin niya ang Panginoon doon, at napagtanto na ang batang babae ay maaaring patayin anumang oras, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sila naroroon. Bagaman paulit-ulit na sinabihan ang amo na tumakas, iginiit niya na hindi niya masisira ang kanyang pangako at tumakas. Lumapit ng palapit si Kang, sinasabing wala na siyang dahilan para mabuhay. Tumalikod siya at nagsimulang lumapit sa kanila, nagtatanong kung bakit siya dapat payagang mabuhay. Gayunpaman, nangako ang master na tutulungan niya ang young master na makamit ang magagandang bagay sa hinaharap, at tumayo para sa kanya, bumaling kay Kung at sinabing hindi niya magagawang hawakan ang master. Ipinakita ni Zhang Bong ang kanyang tapang kahit na hiniling siya ng master na umalis. Sinabi niya na hindi niya magagawa dahil kung hindi masisira ng amo ang kanyang pangako, ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanya. Inulit din niya na kailangan siya ng dalaga. Sa sandaling iyon, inabot ni Kang ang kanyang sword at sinabing sapat na ang mga kasiyahang ito. Napatigil siya sa boses ng kapatid na sumigaw na kailangan niyang tumakas agad. Nakita ito ni Yim, sumulpot sa likod niya sakay ng kabayo at sumigaw, tumakbo palayo ng mabilis. Bigla itong naging interesado kay Kang, dahil naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Yim na dinala niya si Jung sa kanyang ulo at halos makumpleto ang kaso, ngunit sumagot siya na wala ng oras dahil ang bahay ng Blood Tears ay nawasak, at ang steel. Sinubukan siyang pigilan ni Archer, ngunit nabigo siya. Inulit ni Yam na kailangan na nilang umalis agad. Nako, sagot ni Kang na huli na para tumakas dahil nandito na ang bastos. Agad na nagbago ang mukha ni Yam, napalitan ng takot at nakakaawang mukha, nanginginig sa takot. Nakatayo na si Soyu sa bubong ng isa sa mga gusali. Tiningnan nila ang kanyang silwete sa likuran ng nasirang gusali at ang buwan sa likuran niya, at hindi makapaniwala na narito na siya, dahil napakaliit na oras ang lumipas. Bumagsak si Yam sa lupa, gumapang paatros at napagtanto na natalo ang Steel Archer at nahulog din ang bahay ng Blood Tears. Kaya kailangan ko na lang tumayo doon ng tahimik at tingnan siya sa mata. Nakita rin niya ang mga tagasunod ng Hwasek, na labis na ikinalungkot niya. Ang mas ikinagalit niya ay late na siya. Habang nakatingin siya sa ibaba, napansin niya ang isang paro-paro na kumikinang sa tile. Agad siyang tumalon pababa nang makita niya ito. Sakto namang humakbang ang paa ng isang binata sa harap ng mga mata ng dalaga. Inabot niya at kinuha ang butterfly, kinuha ito sa kanyang kamay, sinimulan niya itong suriin ng mas malapit sa metal na bahagi ng butterfly na nakasulat. Napangiti siya ng mapagtantong pangalan iyon ng dalaga. Paglingon sa kanya, iniabot niya ang paro-paro, direktang inilagay sa kanyang mga kamay, at tinanong kung sa kanya iyon.
Pagkatapos ay itinapon niya ang mga damit sa kanyang balikat at sinabing malamang na napagtanto niya na si Kang Hoy ay mas malakas kaysa sa kanya, na tinatawag siyang walang ingat.